Luguang's kuya. Lukanming pangalawang kuya. Lukwiksuan pangatlong kuya. Ye Lu. Proyektong Mingyu Sleep. Hanggang ngayon ay wala pang nakikitang voluntaryo. May ibabalita po ba kayo sa press conference na ito? Ang buong mundo ay nakatuon sa sleep project na ito. Maaari po ba kayong sumagot? Wala ka pang 18 taong gulang sleep chamber. Hindi ka pa kwalipikado sa Mingyu Sleep. Mga kondisyon para sa mga voluntaryo. 3 araw na lang at kwalipikado na ako. Pagkatapos sumali sa proyektong ito, papasok ka sa sleep chamber na ito. Nang buong 30 taon. Posibleng hindi ka na magising kailanman. Sigurado ka ba na gusto mong maging unang voluntaryo? Sigurado ako. Pagkatapos sumali sa proyektong ito, lubos kang mawawala sa mundong ito. Wala ka bang taong o bagay na mahirap iwan? Wala na. CJ, ito ang waiver. Pakilagdaan. May susundo sa'yo pagkalipas ng 3 araw. Lu Mingyu. Ikaw ang kapatid na babae ng Mingyu Sleep Project, si Ji. Lu, Ye Lu. Maaari mo bang ipaliwanag ang progreso ng Sleep Project? Ang pananaliksik na ito ay inihanda sa loob ng 5 taon. Pinangalanan nito sa aking kapatid na babae, si Lu Mingyu. Ito ay magkakaroon ng malaking ambag sa pag-unlad ng larangan ng life sciences. Kung malalaman ni Ji na naging voluntaryo ka, masasaktan siya. Alam ng buong Jiangshen na ang 3 anak na lalaki ng pamilya ay sobrang mahal ka bilang kanilang kapatid na babae. Iyon ay mga bagay ng nakaraan na. Totoo, minsan ay nagkaroon ako ng masayang pamilya. Ang mga araw na iyon, parang panaginip. Umuwi ka na sa amin. Mula ngayon, tayo ay magiging isang pamilya. Lumaki ako sa orphanage. Sila ang nagdala sa akin pauwi. At pinaalam sa akin kung ano ang pag-ibig. CJ. Ngayon ay ang ika-10 kaarawan ng ating Xiaoyu sa ating pamilya. Tama, 2 taon na lang. Ang ating munting prinsesa ay magiging 18 taong gulang na. Sa panahong iyon, tiyak na gagawin ang ating kapatid na babae ang pinakamaliligayang tao. Mabuti, pangako yan. Hiwain na natin ang cake. Ang mga panaginip na ito ay napakaganda talaga. Napakaganda kaya nakalimutan ko ang lahat. May hangganan ang lahat ng bagay. Ang kaligayahang hindi para kay Lu Mingyu ay nagtapos din sa aking ika-16 na taon. Xingchen. Anak kong tunay. Sa wakas, natagpuan ka na ng mama. Ma! Mabuti, mabuti, mabuti. Mula ngayon, ang papa ay hindi nahahayaang masaktan ka pa. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ng mga kuya mo. Muntik ko nang makalimutan. Naampon lang pala ako. Patago kong tinamasa ang kaligayahan ng iba. Na sa huli ay kailangan kong ibalik. Ikaw na magnanakaw. Umuupo sa pugad ng iba. Ako lang ang tunay na anak na babae ng pamilyang Lu. Xingchen, nakabalik na kami. Xingchen, anong nangyari, Xingchen? Ito, masakit ba? Kapatid, bakit mo ako itinulak? Kung ayaw mo akong tanggapin, aalis na lang ako. Hindi ganoon. Ikaw mismo ang nahulog sa hagdanan. Sinubukan kitang iligtas. Si Xingchen ang tunay kong anak. Ikaw na ampon. Nangahas kang saktan siya. Hindi mo ba alam na may sakit siya sa puso? Lubha akong nabigo sa iyo. Bakit ka naging ganito kalupi? Sana hindi na lang kita dinala pa uwi noon. Walang utang na loob. Kung mangyayari pa ito ulit, lumayas ka sa pamilyang Lu. Plano ng pagtulog ni Mingyu. Huminto na ang progreso. Nandito ako upang humanap ng mga voluntaryo mula sa publiko. Nangangako ng pinakamataas na gantimpala para sa inyo at sa inyong pamilya. Ito ang katibayan ng kamatayan. Mula ngayon, wala ng taong Lu Mingyu. Ang inyong impormasyon ay lubos na pananatilihing lihim. Kasama na rin si Ji, Lu at ang inyong pamilya. Sa loob ng 3 araw, kung magbago ang inyong isip,
Maaari ninyo akong kontakin anumang oras. Salamat sa inyong tulong. Kuya, ako ang magiging unang voluntaryo mo. Ituturing ko na lang itong pagbabayad sa utang na loob sa pamilyang Lu sa mga taong inalagan nila ako. Xingchen, hindi ba sinabi ko na sayo na manatili ka lang sa bahay at maghintay? Kami ba ang magdadala sayo para sa... Nga, may problema ka sa puso. Hindi ka dapat naglalagalag. Hay naku, walang problema, mga kuya. Napakabuti ninyo sa akin. Paano ko magagawa na maging pabigat pa sa inyo? Ikaw ang aming kapatid na babae. Kung hindi sa'yo kami magiging mabuti, kanino pa? 3 araw na lang, at magiging 18 taong gulang na ako. Siguro, ito na ang aking huling kaarawan. Bakit nandito si Xiaoyu? Malapit na akong atakihin ng hypoglycemia. Xiaoyu. Kuya, ang sakit ng dibdib ko. Xingchen, inatake ka ba ulit ng sakit sa puso? Kuya, bilisan mo, magmaneho ka na. Itong si Lu Mingyu. Tiyak na nagkukunwari na naman yan. Nakalimutan mo na ba kung ilang beses na siyang nagkunwari? Kailangan nating magmadali. Dalhin natin si Xingchen sa ospital. Kuya, ang sakit. Kuya, hindi ka pa ba tapos umarte? Umalis ka nga riyan, magkunwaring patay ka sa ibang lugar. Kahit natuluyan akong mawala sa mundong ito. Siguro naman hindi kayo mag-aalala, no? Mabuti na rin. Nawanay. Maging masaya kayo magpakailanman. Bunso, anong nangyari sa iyo? Huwag mong takutin ang kuya mo. Tatawagin ko agad ang mga doktor sa buong mundo para magkonsulta para sa iyo. Siguradong gagaling ka. Kasalanan ko ito. Napabayaan kita. Kuya. Bunso, huwag kang umiyak. Kuya. Tita yun. Panaginip lang pala. Sa silid ng ospital, dinala ko ang paborito mong lugaw. Mahigit 10 taon ka nang may mababang asukal sa dugo. Bakit hindi mo sinabi sa mga Panginoon? Dati, ayaw kong mag-alala sila. Ngayon naman, hindi na mahalaga. Mahal, dali, nandito na. Papa, Mama. Mali ang pinuntahan natin. Nasa kabilang kwarto si Xingchen. Ano na naman ang nangyari sa iyo? Sige na. Huwag na tayong magsayang ng oras dito. Naghihintay sa atin si Xingchen. Masarap. Dati, mabuti naman ang relasyon ninyo. Bakit naging ganito na lang? Bini-bini. Talagang sasali ka ba sa voluntaryo na iyon? Ang pag-aaral na ito ay 5 taong pinaghirapan ni Kuya. At ito na rin ang huling bagay na magagawa ko para sa pamilyang Lu. Tita yun. Kailangan mong itago ang sikreto. Bini-bini. Itatala ko ang masayang araw na ito. Kahit na may sakit ako ngayon, ang aking pamilya ay nasa tabi ko. Halika, Xingchen. Inumin mo ang lugaw habang mainit pa. Mama, ginawa mo ba ito para sa akin? Sa silid ng ospital ni... Siyempre naman, hindi ito matitikmaan ng iba. CJ, uminom ka pa. Yuyu, nagluto si Mama ng lugaw para sa iyo. Paborito ko talaga ang lugaw ni Mama. Basta gusto mo, araw-araw magluluto si Mama para sa iyo. Ayos ba? Ang sarap magkaroon ng Mama. CJ, uminom ka na ng lugaw. Ang aking pamilya, nandito na silang lahat. Ayaw ko silang puntahan dito. Pero nag-aalala sila. Ikaw ang tanging kapatid naming babae. Paano namin hahayaang mag-isa ka sa ospital? Ito ba ang tinatawag na pinakamamahal na anak?
Gusto ko ring mahalin ng ganyan. May 3 kuya. Ang swerte naman. Gusto ko ring maging kapatid nila. Hindi pwede. Ako lang ang kaisa-isang kapatid nilang babae. Ako ang unang dumating ngayon. Sasakay si Bunso sa kotse ko. Ikaw na naman noong nakaraan. Hindi ba dapat ako naman ngayon? Hindi ko makita. Bigyan niyo naman ako ng puwang. Bunso, halika rito. Hay naku, sige na. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Sabay-sabay tayong umuwi ngayon. Tara na. Mula noon hanggang ngayon. Sa pamilyang ito, isa lang akong pamalit. Hoy! Ano? Nahanap na ang voluntaryo. 5 taon na. Sa wakas, nahanap na rin. Sino siya? Ginoong Lu. Ang voluntaryo ay... Ye, Lu. Nag-utos po kayo na dapat lubos na lihim ang impormasyon ng mga bulon. Walang sinuman ang maaaring magbunyag nito. Kasama ka na rin. Tama. Hindi dapat labagin ang patakaran. Dapat alagaan ng mabuti ang mga pamilya ng mga lahat ng gastusin. Sasagutin ng pamilyang Lu. Ye, Lu. Sa talaan ng voluntaryo. Nakasulat na ulila siya. Ulila. Samahan ninyo si Xingchen dito. Titingnan ko si Xiaoyu. Sandali lang. Si Xingchen ang tunay mong kapatid. Tingnan mo, may sakit pa siya. Ayos lang yan, Tay. Sanay na akong mag-isa. Baka nga si Bunso ang mas nangangailangan ng pag-aalaga. 12 taon na si Xiaoyu sa atin. Ngayon nasa ospital siya. Dapat lang nadalawin natin siya. Gusto ko ring pumunta. Tiyahin yun. Noong nasa ampunan pa ako. Hindi ko kailanman inasam na magkakaroon ako ng pamilya. Ngunit biniyayaan ako ng langit. At nakilala ko sila. Doon ko natuklasan na pala, matamis pala ang buhay. Ngunit ang kanding nalipas na ay parang lason na. Kung pipili akong muli, hindi na ako magiging bahagi ng pamilya nila. Lu Mingyu, sa mga nakaraang taon, napabayaan ka ng pamilyang Lu. Talaga ba, kuya? Dapat pala sumunod tayo kina mama at papa. At hindi na pumunta rito. Para hindi natin narinig ang mga walang utang na loob mong salita. Labis mo akong binigo. Sa loob ng 12 taon, itinuring ka naming tunay na kapatid. Swerte mo at naging anak ka ng pamilyang Lu. Napakataas ng narating mo. Tapos ngayon hindi ka pa rin kontento. Tumayo ka. Ipaliwanag mo. Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Ang binibini ay, hindi ganoon ang ibig niyang sabihin. Mas mahalaga sa kanya ang pamilyang Lu kaysa sa kanyang buhay. Maging sa, tiyahin yun. Kanina, napakasama ng aking pananalita. Mga kuya, huwag kayong magalit. Hayaan na. Kahit papaano ay ayaw ninyo naman sa akin. Hindi na ito magbabago. Pangalawang Ginoo. Ang iyong kornea ay matagumpay na nakatugma. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Ginoo. Napakaganda naman. Kuya, makakakita ka na sa wakas. Lu Mingyu, makakakita na ako mula ngayon. Hindi ko na kailangang marinig muli na ikaw ang magiging mata ko. Kuya, mag-ingat sa hagdan. Kuya, huwag kang matakot. Mula ngayon, ako ang magiging mata mo. CJ, kung gayon, mula ngayon, kuya, para sa akin, tingnan mo ang mundong ito ng mabuti. Kumusta? Maaari ba kitang hingian ng isa pang pabor? Sabihin mo, pakiusap, pagkalipas ng 1 linggo, ipamigay mo ang aking kornea. Kornea. Sige na. Ngayon, 2 magandang balita ang dumating sa pamilyang. Huwag nating sirain ang araw dahil sa maliit na bagay na ito. 2 magandang balita. Hindi mo pa alam. Ang Mingyu Sleep Project ay nakahanap na ng voluntaryo. Plano naming magdaos ng selebrasyon para ipagdiwang ang malaking tagumpay ng pamilyang Lu. Dapat nga nating ipagdiwang ito ng maayos.
Kaarawan ko pagkalipas ng 3 araw. Nakalimutan niyo na siguro. Kung malalaman ninyong ako ang voluntaryo. Kayo, malulungkot ba kayo kahit kaunti? Siguraduhin dadalo ka. Dahil ang proyektong ito ay ipinangalan sa iyo. CJ. Mga Ginoo, pala ay may inihanda silang palihim na sorpresa para sa inyong kaarawan. Mukhang mahalaga pa rin kayo sa kanila. Baka naman po kayo ay nagustuhan mo ba? Ang ganda naman. Napakagandang high heels. Siguro prinsesa lang ang makakapagsuot nito. Ang ating Xiaoyu ay isang prinsesa. Pagsapit mo ng 18 taong gulang, ipapagawa ko para sa'yo. Isang natatanging crystal shoes. Hindi ito kasya sa akin. Hay naku, bakit ba lagi kang kumukuha ng gamit ng iba? Ito ay sapatos na ipinagawa ni Kuya para sa akin. Nadumihan pa ng iyong maruming kamay. Hindi pala para sa akin. Kuya, nasaan ang iyong asal? Bakit mo kinuha ang gamit ni Xingchen? Pasensya na po. Akala ko po kasi ay para sa akin. Nagmamaganda ka. Lahat ba ng bagay dito sa bahay ay para sa'yo? Ako ba talaga ang nagmamaganda? O kayo ang masyadong mapagbigay? Ako lang ba ang seryoso sa mga pangakong basta na lang binitawan? Kung gusto ng kapatid ko, ibigay na lang natin sa kanya. Hindi naman ako karapat dapat magsuot ng ganyang kagandang sapatos. Kalokohan. Basta gusto ng anak ko. Hindi lang isang pares ng high heels. Kahit buong tindahan pa, bibilhin ko para sa'yo. Inay, Lu Mingyu. Pati ba naman sapatos ay aagawin mo kay Xingchen? Sa bahay na ito, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Napakainggit at sakim mo talaga. Punasan mo ang sapatos at humingi ka ng tawad kay Xingchen. Xiaoyu, sabihin mo kay Itay kung ano ang hiling mo kanina. Kahit bituin pa sa langit ang gusto mo. Kaya kong kunin para sa'yo. Karapat dapat sa pinakamahusay ang ating mahal. Gusto ko lang na magkasama-sama tayo bilang pamilya magpakailanman. Mabuti. Napakagaling. Sa huli, ako lang pala ang kumakapit sa nakaraan. Sila talaga ang tunay na pamilya. Ako na po ang magpupunas para kay Binibining Xingchen. Tiyahin yun, ako na po. Sige na, tama na. Huwag mo nang ulitin ito. Hindi na maulit. Salamat sa sapatos na bigay mo, Kuya. Nagustuhan ko talaga. Tiyak na isusuot ko ito sa iyong selebrasyon ng tagumpay. CJ, kung talagang gusto mo, ipapagawa ako ng isa pang pares para sa'yo. Salamat, Kuya. Hindi na po kailangan. Walang utang na loob. Noon, masyadong mabuti ang pakikitungo sa'yo ng pamilya. Kaya naging ganyan ka kawalang hiya. Kuya, malapit na akong umalis. Hindi na kayo magagalit dahil sa akin. Sino ang gumalalaw sa kwarto ko? Kapatid. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Naisip ng mga kuya na mahirap para sa akin ang paakyat baba ng hagdan. Kaya pinatatira muna nila ako dito. Hindi ka naman magagalit, di ba? Kayo ang nagpapasok sa kanya dito. Sabi ni Mama, ang kwarto mo ang may pinakamagandang liwanag. Napakabagay para sa pagpapagaling ni Star Chen. Masama ang pakiramdam ni Star Chen. Huwag mo na siyang makipagtalo. Makipagtalo. Mula nang bumalik siya. Ano ba ang pinag-awayan namin? Ano na naman ang gusto mong sabihin? Si Star Chen, mag-isa sa labas. Nagtiis ng hirap ng maraming taon. Isang kwarto lang naman.
Ano ba ang masama kung ipagkaloob sa kanya? Lilipat na lang ako. Hindi pwedeng magpalit. May obsessive-compulsive disorder ako. Ayaw kong may humahawak sa mga gamit ko. O sige, sabihin mo. Saan mo gusto akong matulog? May isa pang guest room, di ba? Xiaoyu, magtiis ka muna ng ilang araw. CJ, kahit papaano sa pamilyang ito, hindi na rin naman ako mananatili ng matagal. Tulungan kita. Hindi na. Ginoo, ang guest room ay puno ng mga kagamitan. Sira ang ilaw at may mga ipis. Hindi pwedeng terhan. E di linisin mo na ngayon din. Walang problema, tiya yun. Tulungan na lang kita, kapatid. Akala mo ba, ikaw na ampun lang? May karapatan kang makipag-agawan sa akin. Bunso, ito ang pinakamahusay na kwarto sa bahay natin. At lahat ng mga bagay na ito, pinili namin ng maingat. Pati ang kama na ito, in-order namin mula sa France. At ang mga kasangkapang ito. Ano ang hindi mo gusto, bunso? Papalitan namin para sa'yo. Gustong-gusto ko ito. Ang buti-buti ninyo sa akin. Siyempre, sa puso namin. Ikaw ang pinaka-importante. Kaya pala, matagal nang wala akong lugar sa pamilyang ito. Xiao Tuanyuan. Ganyan nakalala ang sugat sa kamay mo. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ayaw ko lang mag-alala ang mga kuya ko. Kuya, nakita niyo ba si Xiao Tuanyuan? May mukha ka pang banggitin ang pusang iyon. Tingnan mo ang ginawa nito kay Xingchen. Pag nahanap ko iyan, tingnan mo kung paano ko iyan didisiplinahin. Hindi naman nananakit si Xiao Tuanyuan. Pangatlong kuya, ikaw ang nagbigay sa akin ni Xiao Tuanyuan. Alam mo iyan. Kahit tao nga nagbabago, lalo na ang isang pusa. Mas mabuti pang huwag na itong bumalik kailanman. Talagang lahat ay nagbabago. Kayo mismo ang nagdala sa kanya sa bahay. Tama, sa pamilyang ito. Hindi lang pusa ang hindi pinapahalagahan. Kapag nahanap ko siya, isasama ko siya at aalis kami. Kanina lang, masyadong malupit ba tayo sa kanya? Tara, tingnan natin. Xiao Tuanyuan. Xiao Tuanyuan, Xiao Tuanyuan. Bakit? Xiao Yu. Kapatid, huwag ka nang malungkot. Gusto mo pa ba ang regalo ko sa iyo? Ikaw. Ikaw ang kumuha kay Xiao Tuanyuan. Sasakalin kita. Ah, Lumingyu, nababaliw ka na ba? Kuya, siya ang pumatay kay Xiao Tuanyuan. Hindi ako iyon, kapatid. Bakit mo ako pinagbibintangan? Ikaw mismo ang hindi nag-ingat sa pusa. Tapos sisisihin mo ang iba. Sige na, bibilhan na lang kita ng bago. Tama na. Malamig sa labas, umuwi na tayo. Hindi na ako makakauwi. Sa mga panahong wala kami sa bahay, hayaan nating siya ang kasama mo bilang kapalit namin. Halika. Ang lambing naman bigyan mo na siya ng pangalan. CJ. Tawagin natin siyang Xiao Tuanyuan. CJ. Xiao Tuanyuan.
Nagbago na ang mga kuya ko. Iiwanan mo rin ba ako? Ganito kalakas ang Snow. Hindi man lang umuwi. Bakit ba ang tigas ng ulo? Bakit mo siya sinampal kanina? Dati ayaw mo pang magsalita ng ganyan sa kanya. Ako. Xiao Tuanyuan. Sasama na ako sa iyo. Xiao Yu. Xiao Yu, Xiao Yu. Nananaginip na naman ako. Sa wakas, gising ka na. Nawalan ka ng malay buong gabi. Huwag ka nang maging matigas ang ulo sa susunod. Pasensya na, Xiao Yu. Hindi dapat kita sinaktan. Xiao Yu. Tingnan mo kung may masakit pa sa katawan mo. Ito ang inihanda naming damit para sa iyo. Napakahalagang araw ngayon. Kailangan mong magsuot ng magara. Kayo, natatandaan ba ninyo kung anong araw ngayon? Siyempre naman. Ngayon ang selebrasyon ng tagumpay ng Mingyu Sleep Project. Ano ba ang inaasahan ko? Paano nila maaalaala ang aking kaarawan? Ito ay selebrasyon lamang ng araw ng aking pag-alis. Ano ito? Masama ito, masama. Inatake na naman sa puso ang Panginoong babae. Iyan na naman ang dahilan. Ayos lang ako. Tingnan niyo na lang siya. Xiao Yu, alagaan mo muna ang sarili mo. Nangangako ako. Pagkatapos ng selebrasyon, bibilhan kita ng kaparehong-kapareho na pusa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako maghihintay. Dumating na si Ji. Lu. Salamat sa inyong pagdalo para makisama sa pamilyang Lu sa pagdiriwang ng matagumpay na paglulunsad ng Mingyu Project. Ito ay dahil sa ang hindi kilalang voluntaryo na iyon. Itagay natin para sa kanya. Bukod dito, ang matagal nang nawawalang anak na babae ng pamilya ay natagpuan na 2 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, formal kong ibabalita sa inyo na ang Mingyu Sleep Project ay papalitan ng pangalan. Magiging Xingyu Sleep Project. Xingchen at Mingyu, ang 2 pinakamahalagang tao sa pamilyang Lu. Kuya, mula ngayon sa pamilyang Lu, wala nang Mingyu. Wala nang pera yung huling proyekto. Baka pwede kang mag-invest pa. Hay, talagang bulag ba ang iyong pangalawang kuya? Bakit pa? Normal lang siya sa paningin ko. Siyempre, talagang bulag siya. Kuya, nag-ihaw ako ng karne para... Halika, kumain ka na. CJ, talagang kaya mong gawin yan. Kapatid mo yan ah. Kapatid. Kuya. Kuya. Kapatid, bakit mo sinadyang itulak ang iyong pangalawang kuya? Xiao Yu, ikaw. Kuya, hindi ko ginawa yun. Nakita ko lang na malapit ka ng matumba sa ihawan. Nagsisinungaling ka. Maraming nakakita. Paano namin maaaring sadyaing pagbintangan ka? Tama. Nakita namin lahat. Ikaw nga ang nagtulak sa pangalawang Ginoo. Tama na, Xiao. Ngayon ay araw ng kasiyahan para sa pamilyang Lu. Hindi ko na lang ito papansinin. Kuya,
Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kung talagang may ihawan sa harapan kanina, bakit hindi ako binalaan ni Xingshen? At saka, paano mo magagawa? Ipagsapalaran ang buhay mo para iligtas ako. Gagawin ko. Ay, kuya. Kuya, ayos ka lang ba? Kapatid, hindi ka ba nasaktan? Kapatid, sa susunod na may panganib, huwag kang susugurin. Protektahan mo muna ang sarili mo. Kahit gaano pa kadelikado. Lagi akong tatayo sa harapan mo para protektahan ka, kuya. Pero sa susunod, hindi na mangyayari yun. Mababa na naman ang asukal ko sa dugo. Gamot. Xiao Yu. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Tumigil ka na sa pag-arte. Pagkatapos ng araw na ito, kapag natapos na ang operasyon sa kornea ng kuya ko, makakakita na siya. Ang mga maliit mong pakana ay wala ng silbi. Lu Mingyu. Tiyak na paaalisin kita sa pamilyang Lu. Xingchen. Xingchen, Xingchen. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang patayin si Xingchen? Lu Mingyu. Dahil sa pagmamahal namin sa'yo, lalong lumaki ang ulo mo. Talaga ba? Pagmamahal. Hayaan mo na. Wala na akong lakas para magpaliwanag sa inyo. Kailangan kong uminom ng gamot. Tumigil ka sa pagkukunwari. Ano ba talaga ang sakit mo? Si Xingchen ang nangangailangan ng tulong ngayon. Tingnan mo kung gaano mo siya nasaktan. Tapos nagpapakakawawa ka pa rin dito. Bilisan mo, humingi ka ng tawad. Ayos lang ako. Ako ang may kasalanan kaya nagalit ang kapatid mo. Ako ang hihingi ng tawad sa kanya. Hay naku, wala ka namang kinalaman dito eh. Ang dapat humingi ng tawad ay siya. Gamot. Kuya, bunso. Parang may kakaiba kay Xiao Yu. Xiao Yu, anong sakit mo? Bakit hindi namin alam? Kapatid. Nagkamali ako kanina. Humihingi ako ng tawad. Anong balak mo? Sinabi ko na, paalisin kita sa pamilyang Lu. Ah, nga pala. Hindi mo alam, no? Yung pusa mo, namatay ng napakasakit. Lu Xingchen, papatayin kita. Xingchen. May mamamatay tao. Papatayin ni Lu Mingyu si Lu Xingchen. Xingchen, ayos ka lang ba? Kuya, sagipin mo ako. Lu Xingchen, bakit mo pa kailangang gawin to? Kahit hindi mo ito ginawa, sila ay walang pasubaling kakampihan ka pa rin. Walang hiya. Nangangahas ka pang magkunwaring inosente. Ate mo siya, anak. Paano ko napalalaki ang isang salot na tulad mo? Saan kami nagkulang sa'yo? Para gantihan mo kami ng ganito. Talagang pinagsisisihan ko na dinala ka pa namin sa pamilyang Lu. Kaya nangyari ang ganitong bagay ngayon. Hindi ko ginawa. Sige na. Kahit ano pang sabihin, hindi niyo naman ako paniniwalaan. Lu Mingyu, sa loob ng ilang taon, binigay namin sa'yo ang lahat ng pagmamahal. Pero ginawa mo itong katatawanan. Labis mo akong binigo. Kuya, walang utang na loob. Ngayon, kaming pamilyang Lu, ay itatakwil ka na. Itay, si Xiao Yu ay kapatid pa rin namin. Sapat na sigurong humingi siya ng tawad kay Xingchen. Nga, Tay, bilang ate niya, hindi ko rin iisipin ito ng masama. Pumapayag akong itatakwil niyo ako. Siguro, mula pa sa simula ay pagkakamali na ito. Ngayon, panahon na para ibalik ang lahat sa dati. Xiao Yu, huwag kang magpadala sa init ng ulo. Maging maunawain ka naman. Gusto mo ba talagang umalis sa pamilyang Lu? Iwanan kami kung ayaw mong maging bahagi ng pamilyang Lu. Huwag ka nang bumalik kailanman. Kuya, kung gayon, ayon sa iyong nais,
Salamat sa pag-aalaga. Paalam. Kaya pala, ang aking kaarawan ay siya ring araw ng aking paghihiwalay. Sa pamilyang ito, talaga bang hindi natin hahabulin si Bunso? Bukod sa atin, wala na siyang ibang kaibigan. Kapag napagod, kusang babalik din yan. Ituturing na lang nating aral sa kanya to. Pero yung sinabi mo, itatakwil mo siya. Hindi ba masyadong nakasakit kay Mingyu? Nagalit lang din ako kanina. Si Mingyu, siguro naman hindi niya ako papatulan. Lu, tuloy pa rin ba ang family portrait na inischedule ninyo? Bini-bini. Matagal na kitang hinihintay. Halika. Bini-bini. Kaarawan mo ngayon. Gumawa ako ng pansit para sa'yo. May nakaalala pa pala. Salamat, tiya yun. Lu Mingyu. Maligayang ika-18 kaarawan. Bini-bini. Tiya yun. Sa mga nakaraang taon, maraming salamat sa pag-aalaga mo. Sumama ka sa akin. Tiya yun. Ito ang lahat ng naipon ko sa mga nakaraang taon. Kunin mo na. Hindi pwede. Bini-bini, hindi ko maaaring tanggap. Hindi ko dapat kunin yan. Tiya yun. Kunin mo na. Gamitin mo para sa magandang buhay. Bini-bini. Walang pumupunta sa maliit na attic na to. Mula ngayon, ito na ang ating secret base. Kuya, para saan yang kahon? Para gamitin bilang wish box. Bunso, lagi akong nakatayo sa likod mo. Naniniwala at sumusuporta sa'yo. Lu Mingyu. Sa mga nakaraang taon, binigay namin sa'yo ang lahat ng pabor. Pero ginawa mo itong katatawanan. Labis akong nabigo sa'yo. Kuya. Bunso, salamat at dumating ka sa pamilyang Lu. Naging mata ko. At pinawi ang kadiliman ng aking mundo. Lu Mingyu. Makakakita na ako mula ngayon. Ayoko nang marinig. Nasasabihin mong gusto mong maging mula ngayon. Bunso, ikaw ang pinakamamahal na prinsesa ng aming pamilya. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sa pamilyang ito, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Ang inggit at kasakiman mo talaga. Kaya pala ang mga pangakong yon, ako lang ang nakakaalala. Wala nang ibang makakaalaala sa lugar na ito. Kaya hayaan mo na, ako at ang ating nakaraan ay sabay na mailibing dito. Kung ito ay isang pamilya portrait, hintayin natin si Xiaoyu para sabay-sabay tayong Ako ang tunay ninyong kapatid na babae. Tayo ang tunay na pamilya. Bakit kailangan pa nating hintayin siya? Xingchen, bakit bigla kang naging matigas ang ulo? Ikaw at si Xiaoyu ay parehong miyembro ng pamilya. Nag-isa ka sa labas ng 16 na taon. Dahil sa aming pagkukulang. Kaya mas pinagbibigyan ka namin. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi namin mahal si Xiaoyu. Naiintindihan ko na. Sige, hintayin na lang natin si Xiaoyu para sabay-sabay tayo. 6 na taong gulang pa lang siya nang dumating sa ating pamilya. Ako rin. Nakita ko siyang lumaki mula pagkabata. Naaalala ko si Xiaoyu. Lagi niyang gustong makakuha ng isang pamilya portrait kasama tayo. Pero hindi tayo makumpleto. Sa isang kisap mata, 12 taon na ang lumipas. Nga pala, anong petsa na ba ngayon? Pebrero 14. Araw ng mga puso ngayon. Hindi.
Ngayon ang ika-18 kaarawan ni Bunso. Naku, paano natin nakalimutan ang napakahalagang araw na ito? Kanina lang ganoon pa ang pakikitungo natin sa kanya. Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Pangalawa, kuya. Itay. Singshen, binabati kita. Mula ngayon, ikaw na ang nag-iisa ng pamilyang Lu. Pinaghirapan kong makapasok sa pamilyang Lu. Walang sinuman ang makakahadlang sa akin. Kung malalaman nila na ang ampon pala ang tunay na anak, at ikaw ang kapalit lang, tiyak na magsisisi sila ng husto. Ano pa ang silbi niyan? Nasaktan na nila ng todo ang puso niya. Maayos pa kaya ang lahat? Saan kaya siya pumunta ng ganitong oras? Bunso, kuya, bilisan natin. Xiaoyu. 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 Umuwi ka na sa amin. Mula ngayon, tayo ay isang pamilya na. Ngayon,